Patuloy ang ilusyon ni Sara Duterte na siya ang magiging presidente natin sa 2028. Ayon po dito sa balita ng GMA News, I am the frontrunner in 2028 polls and they want me eliminated. Sabi po yan ni VP Sara. Naimbag na Aldaw Kenyayo aming kakamsat. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Patuloy po ang pambubudol ni Sara Duterte sa taong bayan na kahit na apakadali namang i-debunk yung kanyang mga sinasabi, hindi man lang nagre-research ang kanyang mga scriptwriters. At naniniwala sila na magiging presidente pa si Sara Duterte sa 2028. Ayon po dito sa balita, sabi ni Sara Duterte, I am the front runner in the presidential race in 2028. Those words coming from Vice President Sara Duterte as she linked the impeachment case filed against her and the arrest of her father, former President Rodrigo Duterte, by the International Criminal Court to the 2028 national elections. Ayan na nga, andyan na nga yung kanyang ilusyon. Nung sinabi niya na siya ang frontrunner, siya ang nangunguna sa mga survey, or isang survey lang yata yung nakita ko eh. At sa panahon natin ito, hindi na po napagkakatiwalaan ang mga survey. Sa totoo lang, kasi marami sa kanila ay nababayaran. At itong survey na to, actually nakita ko, hindi ko lang na-screenshot, lumalabas na 30 to 35% yata ang porsyento ng Pilipino daw na boboto sa kanya kung sakaling siya ay tumakbo sa 2028. Well, ilusyon nyo lang yun. Tama ba na sabihin na kung 35% ang gusto siya maging presidente, 65% ang ayaw sa kanya? Tapos syempre, kailangan niyang baliktarin ang sitwasyon para mag-favor sa kanya, para pumabor sa kanya. Sinasabi niya na yung impeachment case niya, pati yung pagkakahuli kay former President Rodrigo Duterte ay paraan ng gobyerno para ma-eliminate si Sara Duterte sa 2028. Ay huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili. Kaya ka na-impeach ay dahil may nakita mga anomalya na ginawa mo. Kaya nasa ICC si former president ay dahil sa mga krimen na ginawa niya nung tayo ay miyembro pa ng ICC. Huwag lituhin ang taong bayan. Hindi na kinakagat yan. Kitang-kita namin na yan ang style mo. Binabaliktad mo yung sitwasyon pero bumabalik naman sa iyo lahat. Hindi maniniwala ang taong bayan na kaya ka na-impeach ay dahil gusto kang i-chapwera sa 2028. Hindi na rin kakagatin ng tao yung sinasabi mo na kaya hinuli si former president ay dahil para humina ang Duterte brand. Kayo ang gumawa ng kalokohan eh. Kayo ang gumawa ng anomalya. Tapos ngayon, isisisi nyo sa gobyerno. Yan ang tatak Duterte. Gumawa sila ng kasalanan nung nahuli at nabuko sila, isisisi nyo sa gobyerno? Komento yan ni Sara Duterte sa isang interview niya sa Russian media kung saan naniniwala siya na gumagawa daw ng paraan si President Bongbong Marcos para manatili sa kapangyarihan. Sabi niya, it is all about the refusal or the intent of President Marcos. It is the intent of President Marcos not to step down. He wants to perpetuate himself or his family in power. It is clear from the moves of his administration against political opponents. Ibalik natin yan kay Sara Duterte. Hindi kaya kayo, ang pamilya ninyo, ang gustong i-perpetuate ang sarili nyo in power? Tapos na ang termino ni former president. Pero gusto ninyo na andyan pa rin kayo sa kapangyarihan. May nagawa nga kayo mga anomalya at krimen na dapat imbestigahan. O anong kinalaman ngayon ni President Bongbong Marcos sa mga krimen ninyo? Siya ba ang nag-utos kay former president na pumatay sa EJK? Tandaan ninyo, galing mismo sa bibig ni Digong na ang tanging kasalanan daw niya nung term niya ay ang EJK. Inamin din niya na marami na siyang napatay. Personally, marami na daw siyang napatay. At nagyabang pa siya, ang dami-dami niya nang napatay. Ang tagal-tagal niya nang pumapatay, pero hindi pa rin daw kumikilos ang DOJ. So, hinamon pa niya yung ICC. Magpunta na raw ng Pilipinas, imbestigahan siya. At kapag nakita niya yung mga taga-ICC, sasampalin niya. O ano ngayon? Pagdating sa dahig, I am Rodrigo Roa Duterte. Samantalang a few days ago, nagsisisigaw pa yan sa Hong Kong. O, tapos pagdating sa ICC, akala mo isang bulati na lang ang pipirma? Hindi uubra yung drama ninyo.
pinagtawanan si Digong ng mga Pilipino at ng buong mundo na nakitang itong halos hindi na makapagsalita at uugod-ugod na matanda, ilang araw pa lang, nagsisisigaw pa sa Hong Kong. Akala nyo kasi lahat drama eh. So ibig sabihin, si Bongbong Marcos ang nag-utos kay Digong para pumatay. At dito sa impeachment ni Sara Duterte, bakit siya na-impeach? Dahil may mga nakita ang Housecom ng dahilan para siya ay i-impeach. Tulad ng confidential funds, yung mga anomalya sa DepEd, sa OVP. Bakit? Si Bongbong Marcos ba ang nag-utos kay Sara Duterte na ubusin yung 125 million in 11 days? Bakit parang kasalanan pa ngayon ni Bongbong Marcos kung bakit kayo ay iniimbestigahan? Yan ang style ni Sara Duterte. Ililihis niya yung kwento para lumabas na sila ang biktima at si President Bongbong Marcos ang nambibiktima. Sabi pa ni Sara, threatened daw ang gobyerno dahil sa kanyang kasikatan, sa kanyang popularity. Sabi niya, the survey shows that, and I think they want to eliminate the frontrunner. They think that if they take out former President Duterte, they will weaken me because it is one brand, it is one family. Again, dun sa survey na yun, correct me if I'm wrong, kung 35% ng respondents ay agree na dapat maging presidente si Sara Duterte sa 2028, ano ang sinabi ng 65%? So wag na mag-ilusyon. Ang sinasabi sa survey na sinasabi ni Sara ay 35% siya, bakit 88% ng mga Pilipino gustong harapin niya yung impeachment trial? Ito mas marami, 88%. Ang gustong siya ay humarap sa impeachment trial at 12% lang ang ayaw. So kung ganun yun, 65% dun sa respondents ang ayaw kay Sara Duterte. Although sabi ni Sara, hindi pa daw siya nagde-decide kung tatakbo siyang presidente sa 2028. Sabi niya, I have not planned anything for the presidential race of 2028. Some supporters have given me a deadline of the fourth quarter of the year 2026. So that is when I will decide if I will run for president on 2028. Ganun naman pala hindi ka pa nakapag-decide. Bakit ngayon pa lang namumulitika ka na? Ito ang hirap Sinasabi pa ni Sara Duterte, si Martin Romualdez daw, ang matagal nang nagpahayag na siya ay tatakbo sa 2028. Wala naman tayong naririnig kay Martin Romualdez. Ang ginagawa ng mama, trabaho lang ng trabaho. Ang ginawa ni Sara Duterte, as usual, umpisa pa lang, sisiraan ka na. Hindi ba? Tinawag niyang tambaloslos si Martin Romualdez. Tulad ng ginawa ng tatay niya nung nagtanim ng intriga na bangag, nagko-cocaine, nag-a-addict si Bongbong Marcos nung panahon ng 2022 elections. Ganyan ang style ng mga Duterte. Dahil aminado naman si Digong na nagtatanim sila ng intriga at yun ang ginawa nila. Nagtanim siya ng intriga na hanggang ngayon, yun ang ginagawang naratibo nila Harry Roque, nila Maharlika. Wala naman silang maipakitang ebidensya. Ito kay Sara Duterte, sa impeachment trial niya, andyan nakalatag yung mga akusasyon sa kanya. Kailangan na lang sagutin niya. Ayaw Ang yabang pa niya, gusto niya ng bloodbath. Pero, ngayon pinag-dismiss niya. So, huwag isisi kay President Bongbong Marcos kung bakit nandyan si Sara sa sitwasyon na yan o kahit na si former president. Kayo ang may gawa niyan. Huwag niyong isisi kay President Bongbong Marcos. Pero parang mas malinaw po, marinig natin kay Sara Duterte mismo yung mga comments na to. Well, it's all about the refusal or the intent of President Marcos. It is the intent of President Marcos not to step down. He wants to perpetuate himself or his family in power. It is clear from the moves of his administration against political opponents. And in fact, one of his relatives, and this is a personal knowledge of mine, has expressed that he wants to run for president. Hindi ba? Refusal daw of Bongbong Marcos to step down. Nasaan ang ebidensya mo? Saka dun sa sinabi mong personally may alam ka sa ambisyon ni Martin Romualdez para sa 2028. Well, siguro, ilan naman kayo? Marami sa inyo ang may ambisyon tumakbo sa 2028.
Pero dahil matagal pa yung 2028, hindi pa sila nagsasalita. So what kung tatakbo si Martin Romualdez sa 2028? At least nagtatrabaho siya para ipakita sa taong bayan na karapat-dapat siyang maging presidente kung sakali man tatakbo siya. Eh ikaw, puro paninira, puro pambibintang, puro akusasyon kay President Bongbong Marcos na wala ka namang maipakitang ebidensya. Tapos pagbibintangan mo pa si Martin Romualdez na namumuliti ka at gustong tumakbo sa 2020. Eh ikaw nga kunyari kapag hindi ka pa nakakapag-decide pero ngayon pa lang, sinasabi mo na frontrunner ka sa survey. Kaninong survey yun? Alam nyo, hindi na naniniwala ang taong bayan sa survey. Sad to say, marami sa kanila ang bayaran. Conforme yan kung sino ang magbabayad para mag-komisyon ng survey. That is the sad truth. So kung sinasabi ni Sara Duterte na frontrunner siya, hindi po bawal ang mangarap. Sa sitwasyon ngayon ni Sara Duterte, mananalo ka pa sa 2028 in your dreams. Kaya dapat tigilan na ni Sara Duterte ang pambubudol. Another case ng kanyang pambubudol, nung siya ay frustrated na si President Bongbong Marcos ay nakipag-photo ops doon sa pagsunog ng ebidensya ng mga shabu. Pakinggan po natin ulit si Sara Duterte. Hindi ko alam, ma'am. Trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya ng ano? Hindi yan trabaho ng hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Obviously, hindi marunong mag-research itong nagbibigay ng information kay Sara Duterte. Dahil sabi ko nga sa inyo, sa panahon na ito, napakadali po mag-research para malaman natin kung totoo o hindi ang sinasabi ng isang tao. Ano itong pinakita ni Atty. Claire Castro na isang pahayagan na sinabing Duterte witnesses PDEA's incineration of 7.51 billion pesos dangerous drugs in Cavite. Kailan po ba to? Wait lang. 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. So, ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago. Dapat nakikita ng taong bayan. Dapat nagre-report ang Pangulo sa taong bayan. Ito ba ang pinagsisintir mo, Sara Duterte? Na bakit sinunog ni President Bongbong Marcos yung ebidensya? Eh ano tong ginawa ng tatay mo? Iyan po ang sinasabi natin. Huwag basta-basta maniniwala sa pambubudol ni Sara Duterte. So hanggang 2028 po, magbubulid sila ng kasinungalingan. Dahil kilala naman ang mga DDS, ang kampo ng mga Duterte, sa pagpapakalat ng fake news. Kaya naman pala marami sa influencers, vloggers ng mga Duterte ay mahilig magpakalat ng fake news. Dahil galing mismo sa kanilang amo si Sara Duterte. Panay ang labas ng fake news. O ano masasabi ngayon dito ni Sara Duterte? Bakit hindi mo kinastigo yung tatay mo nung siya ay nagpa-photo op din nung na-witness niya yung incineration ng dangerous drugs sa Cavite nung panahon niya? Patas lang tayo dapat, Sara Duterte. Hindi yung pag kayo ang gumawa, pwede. Pero pag si Bongbong Marcos ang gagawa, questionin nyo na. Hindi dapat yun. Mali yun. Pero pag tatay mo ang gumawa, tahimik ka. So, paano pa maniniwala ang taong bayan sa'yo? So, yung ilusyon ni Sara Duterte na maging presidente sa 2028, hanggang ilusyon na lang po yan. Patunay na marami na ang hindi naniniwala sa pambubudol ni Sara Duterte yung naganap sa rally sa Australia. Ang ganda ng simula ng speech ni Sara Duterte para lamang sigawan siya ng isang dumalo sa kanyang rally. Ito po yun. Pasalamat ako sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin kahit na marami ang O hindi ba? Daig pa sa mag-asawang sampal ang dumapo kay Sara Duterte nung sinigawan siya ng nabudol
Meaning, alam na ng taong bayan talaga, kahit yung mga taga-ibang bansa, na nambubudol lang si Sara Duterte. At nakita nyo sa mga videos na napanood natin ngayon, paano mag-deliver ng sagot si Sara Duterte. Yan ba ang ipagmamalaki niyong presidente? Paano kung kaharap niya na yung mga presidente ng ibang bansa, yung mga prime minister, yung mga hari? Pwede bang itok na lang ang sagot niya? Buti na lang nahanap ko itong video clip ni Sara Duterte nung unang SONA ni President Bongbong Marcos. Itong video na to ang sumagot sa isang video rin ni Sara Duterte kung saan sinabi niyang nahihiya siya na makita ng ibang bansa ang sitwasyon ng Pilipinas. Ito it away. Yes. So initially, the SONA, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba, na nanonood yung ibang bansa sa atin, and ganito yung estado ng, this is the state of the nation. O hindi ba, ang daming sinabi ni President Bongbong Marcos sa kanyang unang SONA, pero ang naintindihan lang ni Sara Duterte doon ay yung economic numbers, na marami daw ang hindi nakaintindi, kaya it took a while bago pumalakpak ang tao. Wala siyang nasabi tungkol sa mga topics ni President Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Wala. Ang nasabi niya lang, hindi naintindihan ng taong bayan yung economic numbers, kaya hindi daw kagad sila pumalakpak. Sana pinaliwanag mo rin sa interview mo, Sara Duterte, kung ano ba yung mga economic numbers ni President Bongbong Marcos, para naman naintindihan namin at masabing may laman din pala ang utak mo. So, ano yung sinasabi niyang nahihiya siya dahil nakikita ng ibang bansa ang sitwasyon ng Pilipinas? Kami ang dapat magsabi niyan. Nahihiya kami dahil nakikita ng ibang lahi, ng ibang bansa, ang sitwasyon ng Vice President ng Pilipinas. Kayo po, honestly, sa tingin ninyo, mananalo pa si Sara Duterte sa 2028? Comment lang po down below, and I will see you in my next video. Diyos, ti Agnina.